Miyerkules, August 23 pa nagsimulang magpaulan sa Northern Luzon ang low pressure area na inaasahang magiging bagyong Guring bukas, August 26. Sa huling forecast ng DOST Pag-asa Baguio, mabagal ang nagiging paggalaw nito. Ito ay nasa kategoryang tropical storm, itong si Guring, at ito ay matatagpuan sa 220 kilometers east-southeast ng Basco, Batangas. Oy! At may lakas po ito na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugsong umaabot po ng 90 kilometers per hour. At ito ay kumikilos ng dahan-dahan yung pagkanyang kilos, halos stationary itong si tropical storm Guring. Hindi natin inaalis na maging isang super typhoon itong si tropical storm Guring, dahil magiging typhoon category nga ito bukas, At habang kasi nandito sa karagatan, sa Pacific Ocean, ito ay nag-intensify, Kaya hindi natin inaalis yung siya ay magiging super typhoon. Dahil dito, nagsimula ng maghanda ang bayan ng Cabala Union na noon lamang ding Miyerkules ay nakapagtala ng mga insidente ng pagguho ng lupa at kaunting baha. Yung na-clearing namin kahapon, so far ma'am, nag-minor landslide lang kagabi at na-clear na rin ulit ma'am. At saka yung Gana ma'am, yung creek na medyo nag-overflow, unti-unti na dredge na ma-activate na rin kanina ng Emergency Operation Center by tomorrow ma'am. Yes ma'am, may mga response units na rin, medical team, mga clearing team, ganun ma'am. Naka-on call na rin mga nurses namin ma'am. Nakahanda na rin ang bawat rescue teams ng Philippine Coast Guard sa Cagayan Valley sa maaring epekto ng pananalasa ng bagyong Guring. Nagsimula na ring magpulong ang mga ahensya sa Cagayan para sa kanilang pre-disaster risk assessment bago tuluyang maramdaman ang bagyo. Matatandaang kasama ang probinsya ng Cagayan at La Union sa mga labis na napinsala sa nagdaang bagyong Egay. Inaasahang magtatagal ang bagyo hanggang Miyerkules sa susunod na linggo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.